Okay, good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? At ako nga po pala si Brother Ryan at ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon at ito po yung huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo at ito po yung pangatlong wika na ating pag-aaralan. No? Yung una is yung Ama, patawarin nyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Then yung pangalawa is yung katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. At ito pong pangatlo is makikita po natin sa Bible yan, no? Sa Book of John. Ayan, kung may mga Bible po kayo, no? Buksan po natin. Book of John, chapter 19, verse 26 to 27. Ayan. Sundan nyo na lang po ng inyong mga mata at ako na lang po ang babasa. John chapter 19, verse 26 to 27. Sabi po rito, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Na magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa araw na ito at sa aming pag-aaral, Panginoon, pagbubulayan na inyong salita, bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan na nanggagaling sa inyo, Panginoon, at buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, ang inyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal, dakilang biyaya na aming naranasan, Panginoon. Salamat sa pagtubos ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, sa inyo po lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. At makikita po natin, no, yung binasa natin, no. Sabi rito is, ito yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi, "Babae, narito ang iyong anak." Yung mama niya is yung kanyang nanay is si Maria. Tapos yung alagad na tinutukoy doon na sinabi ni Jesus, "Narito ang iyong anak." Ang iyong anak na tinutukoy doon is si John. Yan, si John is anak po yan ni Zebedee. At siya po yung sumulat ng Book of John. At kapatid po siya ni James. Yan, bago siya tawagin ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay isang mangingisda, no? Ayan, sabi po dito sa kasunod naman na verse, yung sa 27, sabi niya, na magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ano po yung makikita natin doon? Makikita natin doon is pinapasa ni Jesus Christ yung responsibilities kay John na alagaan niya si Maria. Kasi wala na siya sa physically, nandun na siya sa krus mamamatay na siya. Alam niyang mamamatay na siya, kaya hinabilin niya ang kanyang nanay. Oo, pinakita kasi ni Jesus Christ dito yung pagmamahal at malasakit niya sa kanyang nanay hanggang sa huling hininga niya, huling sandali niya. Kung mapapansin din natin do sa verse, sabi ron, "Babae, narito ang iyong anak." Kumbaga, pag sa panahon natin ngayon, parang walang galang. Hindi walang galang yon kasi sa cultural and historical sa panahon nila yon, magalang na paraan yon sa pagtawag nila. Parang ma'am, ginang, ganun. Ganun yung pagtawag nila sa nanay nila. Maging do sa kinasal sa kana, tawag niya doon, babae. Kaya itong pag-aaralan po natin, no, ang title po ng pag-aaralan natin is pagmamalasakit kahit sa gitna ng paghihirap. Yan, yung ikatlong wika ng Panginoong Hesukristo, syempre nandun siya sa krus nasa krus na siya niya nung sinabi niya itong pangatlo Alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng konting background. Yung pagpapako sa krus, yung crucifixion, yan yung pinakamalupit na parusa talaga ng mga Romano nung panahon nila Jesus Christ. Kumbaga, dahan-dahan kanilang papatayin, puno ng sakit yun, kahiyan, pagdurusa, pero yun yung dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Pero alam niyo po, sa Israel din, yung pamilya is napakahalaga, no? Lalo na kapag yung nanay is nabalo. Ibig sabihin, namatayan ng asawa, namatayan ng anak. Kumbaga, wala na mag-aalaga sa kanya. Kumbaga, wala nang proteksyon sa kanya sa lipunan. Kaya dito, makikita natin yung lalim ng puso ni Jesus Christ. Sa tindi nung dinanas niya, sa tindi ng matinding sakit habang
Siya ay malapit ng mamatay para sa kasalanan ng mundo, pero hindi niya nakalimutan yung kanyang nanay. Hindi niya sinabi na ako muna. Kumbaga, naghihirap ako, bagkus inisip niya pa rin yung iba. Ito yung tunay na pag-ibig na hindi lang sa salita, kundi sakripisyo. Kaya number 1 sa ating pag-aaral, sinabi dito na inalagaan niya ang kanyang ina. Yan, no? Si Jesus Christ, kahit nahirap na doon, kahit na Diyos siya, pinakita niya pa rin na siya ay isa ring anak, no? Hindi niya kinalimutan yung responsibility niya bilang anak sa kanyang nanay. Alam niyo po, minsan kapatid, minsan nahirapan tayo, minsan nakakalimot tayo sa responsibilidad natin sa pamilya, di ba? Sobrang busy natin, nalilimutan natin yung pamilya. Pero si Jesus Christ, sa tindi ng pinadinanas niya, kahit nasa krus siya, yun yung pinakamalalim dun. Kahit nasa krus siya, inisip niya pa rin yung kanyang nanay. Ibig sabihin, yung tunay na pag-ibig, hindi nawawala kahit sa gitna ng sakit. Kaya kung mahal mo pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, kahit ano yung dinadanas mo, hindi mawawala yung pag-ibig mo sa kanila. Ayun, number 2, ibinigay niya si Maria kay Juan. Kumbaga, binigay niya responsibility. Kasi sabi ko nga kanina, kasi alam na ni Jesus Christ na mamamatay na siya, binigay niya responsibility na mayroong mag-alaga sa kanyang nanay. Sinabi ni Jesus, narito ang iyong ina, at sinabi kay Maria, narito ang iyong anak. Sa kultura noon, ang ganitong salita, talagang legal na ano yun, parang pagtatalaga sa responsibility. Parang sinabi niya, Juan, ikaw na bahala sa kanya. Oh, ito yung tanong, bakit si Juan? Kasi si John po siya yung pinakamalapit na disipulo kay Jesus Christ. Siya yung napagkatiwalaan ng Panginoong Jesucristo. Siya yung laging kasama, no? Saksi siya sa buhay ni Jesus. Lagi siyang kasama sa miracles ni Jesus Christ. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, nandun siya. Oo. Kaya ngayon sa yung nag-Last Supper sila, si John, nakasandal pa kay Jesus Christ yan. Kaya nga siya tinawag na yung disciple, yung pinakamamahal niya. Yun. Kumbaga, pinakita dito na yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo may kasamang responsibility. Kumbaga, binigay niya yung responsibility. Kumbaga, sa pamilya natin, hindi lang sapat na mahal mo, kailangan may gawin ka. Number 3, yung tunay na pag-ibig ay may responsibility. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung pag-ibig ni Jesus Christ, hindi emotion lang yun na nandun siya sa krus. Hindi niya sinabi yun. Ito yung may action siya, may action. 'Di ba? Hindi niya sinabi, mahal ko lang nanay ko. Parang ganon. Pero pinakita niya yon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa hinaharap nito. Kasi alam niya yung mangyayari na wala nang mag-aalaga sa nanay niya. 'Di ba? Parang ganon din sa atin, no? Kaya mga kapatid, dapat ganito rin tayo. Yung pagmamahal, hindi lang sa nararamdaman. Ito yung ginagawa natin. Bigyan ko lang kayo ng illustration, no? Isipin niyo yung isang anak na kahit mahirap ang buhay, 'di ba? Hindi niya pinababayaan yung magulang niya, yung 'di ba? Malaki na yung anak, tapos yung nanay mahina na. Hindi niya pinabayaan yung kanyang magulang kahit pagod sa trabaho, kahit kulang ang pera. Patuloy siya nagbibigay at nag-aalaga. Bakit? Dahil yung tunay na pag-ibig at pagmamahal ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa sakripisyo. Ganito yung pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sa buhay natin, ano yung application natin, makikita natin dito yung responsibility natin sa pamilya. Kaya mga kapatid, na ang pagiging Kristiyano hindi lang sa simbahan, no? Makikita rin to sa bahay natin dapat. Kung paano mo tratuhin yung magulang mo, kapatid mo, pamilya mo. Kaya kung mahal mo sila, ipakita mo. Yon, makikita natin yung sa pag-apply natin, yung application natin sa buhay. Number 2 is pagmamalasakit sa kapatid sa pananampalataya. Hindi lang dugo sa pamilya, maging sa
simbahan natin, kapamilya rin natin yan, no? Mga kapatid. Kaya kapag may nangangailangan, hindi tayo bulag, tayo ang kamay at paa ng Diyos para sa kanila, no? Hindi yung sisiraan natin sila, ganyan. Walang ganon. Dapat tayo yung tutulong. Dahil tayo yung ginagamit ng Diyos. Be a blessing to others, no? Ayan, number 3, ang pag-ibig ay gawa, hindi sa salita. Madaling magsabi ng I love you. Sasabihin mo lang yun eh. Pero mahirap isabuhay yun. Pero si Jesus, hindi lang sinabi yun. Ipinakita niya hanggang huling hininga niya. Yun yung pagmamahal niya sa nanay niya. Kaya dito na po ako magtatapos, no? Mga kapatid, yung pagiging makadiyos natin, hindi yan nasusukat sa no? Dami ng alam mo ng Bible verse, kung paano ka mag-alaga, kung paano ka magsakripisyo sa iba. Alam nyo po, yung tunay na pananampalataya, nakikita yan sa gawa. At alam nyo, kung si Jesus sa gitna ng kanyang paghihirap, pagmamalasakit, nagmalasakit pa rin siya. Kaya yung tema natin, no? Nagmalasakit. Oo. Ano pa kaya yung dahilan para hindi magmahal, di ba? Kaya yung pag-ibig mo sa tao, sa pamilya mo, ay nawawala kapag nahirapan ka, di ba? Dapat hindi nawawala yun. Kasi dapat yung pag-ibig mo sa pamilya mo hindi nawawala kapag nahirapan ka. Baka hindi galing yun sa pag-ibig na galing kay Kristo. Kasi dapat galing sa Diyos yung pagmamahal mo eh. Hindi sa sarili mo lang, no? Kung galing sa Diyos yan, hindi mawawala yan. Kaya mahalin natin ang ating pamilya. Ayan. Yan ang turo ng ating Panginoong si Kristo. Kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, mahalin mo yung pamilya mo. Pagmamalasakit. Yun yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahit na nahirapan siya doon, nagdusa, pinagmumura, pero pinakita niya kung ano yung uri ng pagmamahal, pagmamalasakit sa kanyang nanay sa gitna ng kahirapan. Tayo po ay manalangin at doon po nagtatapos ang ating pag-aaral ng ating ikatlong wika ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito. At salamat po Panginoon sa inyong salita. Salamat Panginoon sa mensahe na aming natutunan Panginoon. Na magkaroon kami Panginoon ng malasakit, na magkaroon kami ng pagmamahal kahit ano man ang nararanasan namin Panginoon sa aming mga buhay Panginoon. Maging ehemplo kami na ikaw po ang makita sa aming buhay, hindi ang aming sarili Panginoon. Na kayo po ang maging example naming aming buhay Panginoon. Kayo po ang patuloy na aming gayahin na makita ng ibang tao, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mensahe na ito at maibahagi po namin sa ibang mga tao, Panginoon, at mai-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas, ng puso na mapagkumbaba, Panginoon, upang magawa namin lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. At Lord, sa inyo po lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.